Isipin mong naglalakad ka sa isang tahimik na lugar. Walang tao, walang hayop. Tanging hangin at mga bato ang nakapaligid sa'yo. Pero bigla kang may marinig, "Hush!" Parang may humihinga. Tumingin ka sa paligid. Walang tao, walang hayop. Hanggang mapansin mo ang isang malaking bato sa harap mo. At mula rito, may lumalabas na hangin. May singaw. May tunog. At sa bawat pagbabago ng hangin, parang humihinga ang bato. Pero posible ba talagang magkaroon ng ganitong phenomenon? At ano ang nangyayari sa loob? Sa unang tingin, parang imposible. Dahil ang bato ay walang baga. Wala itong respiratory system. Wala itong puso. Pero may mga lugar sa mundo kung saan ang mga geological formations ay maaring maglabas ng gas, singaw o hangin mula sa mga bitak. At kapag dumaan ang hangin sa makikitid na siwang, maari itong lumikha ng tunog, minsan mahina, minsan malakas. At depende sa hugis ng bato at sa bilis ng hangin, maari itong tunog na parang paghihinga, pagsipol o pag-ungol. Hindi buhay ang bato, pero ang tunog na ginagawa nito, maaring talagang magmukhang buhay. May isa pang dahilan kung bakit maaring magmukhang humihinga ang isang geological formation, gas pressure. Sa ilalim ng lupa, may mga natural na gas at fluids na maaring gumalaw sa pamamagitan ng mga cracks at pores ng mga bato. Sa volcanic areas, halimbawa, maaring may mga gas na nagmumula sa mas malalim na bahagi ng Earth. Kapag nakahanap ang gas ng daanan, maaari itong lumabas sa maliliit na openings at kapag ang gas ay dumaan sa makitid na butas, maaring magkaroon ng hissing sound. Isang tunog na maaring marinig na parang hiss. At kapag paulit-ulit itong nangyayari, parang may isang bagay na humihinga sa loob ng bato. Pero hindi lamang simpleng hissing ang maaaring marinig. May mga geological formations na maaaring gumawa ng iba't ibang tunog kapag tinatamaan ng hangin. May mga siwang na parang natural whistle. May mga butas na nagiging parang resonating chamber. At may mga bato na nagbibigay ng kakaibang vibration. Parang instrumentong gawa ng kalikasan. Isang bato, isang bitak, isang malakas na hangin. At biglang may tunog. Minsan ang sound ay mababa at malalim. Minsan naman mataas at matinis. At dahil hindi natin agad makita, mas lalo itong nakakatakot. Pero may mga sitwasyon kung saan hindi lamang tunog ang dapat ikatakot. Sa ilang geological environments, ang gas mula sa lupa ay maaaring mapanganib. Maaaring kabilang dito ang gases gaya ng carbon dioxide, sulfur dioxide o hydrogen sulfide. At ang problema ay hindi mo palaging makikita. Maaaring wala silang kulay. Kaya kung makakita ka ng bato na tila may singaw, huwag basta lumapit para lang kumuha ng video. Ang isang bagay na mukhang kakaibang natural phenomenon ay maaaring may seryosong hazard sa likod nito. Pero marahil ang pinakakamangha-manghang bahagi nito ay ang realization na ang Earth mismo ay patuloy na gumagalaw. Kahit ang mga bagay na akala natin ay tahimik at patay, ay bahagi ng isang napakalaking sistema. Sa ilalim ng ating mga paa, may pressure, may init, may tubig, may gas, may mga bitak at tunnels na nabuo sa loob ng napakahabang panahon. At minsan, ang lahat ng ito ay lumalabas. Isang simpleng tunog na parang hininga. At sa isang sandali, parang buhay ang mismong lupa. Kaya kung may makita kang bato na parang humihinga, malamang hindi ito isang buhay na nilalang. Ang naririnig mo ay resulta ng gas pressure, airflow o vibration. Pero isipin mo, gaano karaming ganitong tunog ang hindi natin naririnig? Ilang bato ang may mga lihim na daanan sa loob? Ilang lugar ang may gas na gumagalaw sa ilalim ng ating mga paa? Huwag mong kalimutang i-like at i-follow ang Tinig ng Kasaysayan. Anong misteryosong topic ang gusto mong susunod nating talakayin? I-comment mo sa ibaba. Dahil dito sa Tinig ng Kasaysayan, bawat misteryo may kwentong naghihintay na matuklasan. Ito ang isa sa puto misteryo ng kalikasan na parang imposible.